hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang dami ng pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera doon sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kinailangan mag-reaction din tayo sa ginawang dahilan ni Senator Grace po. Kaya tinanggalan ng budget ng PhilHealth para sa 2025. Pero mong ito sabi niya hindi raw sila maaaring sisihin. At dahil napakarami naman daw pira ng PhilHealth, hindi naman ginagamit at hindi ibinibigay sa nangangailangan. Kaya nararapat lang na bigyan ng leksyon. Saan kaya hinuhugot ng senadora na ito yung kanyang mga pangatwira na yun? At napakalakas ng loob niyang mag-broadcast na sinasabi pa niya na hindi daw sila yung dapat sisihin. At yan ang ating pag-uusapan. Yan ang ating reaksyonan para sa araw na ito. Siyempre bago yan, isang magandang araw po sa inyo lahat. Saan mang panig kayo, sulok ng Pinas naroon. Sumali ng pagpapala para sa araw na ito. Makatang tambay po nagpupugay. At kung hindi ka po nakasubscribe, pasubscribe mo. Manood ka na rin kung anong meron kay Makatang tambay. Thank you. Kaya paninghawa ko sa ganito, luwag yung aking holder tumatagilid. Kaya nisisip natin parati para pang-save. Sabi nga ni Senator Grace po, hindi daw silang dapat sisihin. Binibigyan lang nila ng leksyon ang PhilHealth sa ginagawa nito na hindi pagbibigay doon naman sa nangangailangan. Kaya dami-dami na raw pundo ng PhilHealth. Kaya kahit hindi na nila ito bigyan, edi yun yung gamitin. Kung isipin, talagang nangangapa lamang ito ng pangatwiran niya. Akala siguro niya, talagang pasado na sa tao yung kanyang mga dahilan na ito. Na kumbaga umiiwas siya na ang pinapasakitan niya sa kanyang palagay ay hindi naman yung taong bayan o yung mga membro ng PhilHealth, kundi yung mga namumuno rito. Parang yung kanyang binibigyang katwiran dito. Yun ang binibigyan niya ng leksyon sa kanyang pananalita dito. Pero yun nga ba talaga ang nabigyan niya ng leksyon dito? O nagdisiplina niya yung mga opisyal nito, humahawak ng PhilHealth. Tulad na ng Secretary Ledesma, yung mismong chairman nito. Talaga bang yun ang nabigyan niya ng leksyon dito? O nila? Natanggalan ng budget ang PhilHealth. Pero pansinin niyo yung sinabi niya. Sabi niya, hindi naman ibinibigay sa mga nangangailangan. Binibigyan din natin ito, yung sinabi niya ito. Pagkatapos na sinasabi nga niya na hindi ibinibigay sa nangangailangan, sabay sinasabi niya, kaya binibigyan nila ng leksyon. Ang puta dito lang sa sinasabi niya ito na hindi binibigay sa nangangailangan. Ang ibig sabihin ito binabudgetan pa nilang PhilHealth bawat taon. Talagang hindi na gumagampanan tungkulin ng PhilHealth o yung mga humahawak nito o yung mga opisyal nito. Yun ang ibig sabihin dito. Dahil hindi nga binibigay sa mga nangangailangan yung mga serbisyo na o benepisyo na talagang kinakailangan ng mga miyembro nito. Yung mga indirect members o yung mismong mga nagpi-premium contribution dito buwan-buwan. Dito lumalabas sa kanya sinasabing ito na talagang walang serbisyong ibinibigay. Dahil nga siya rin mismo nagsalita. Hindi ibinibigay sa nangangailangan. Kaya dumami ng ganito, lumaki ng ganito yung pundo ng PhilHealth. Pagkatapos ngayon, sasabihin niya na binibigyan ng leksyon ay yung mga opisyal nito. Kung bibigyan ng leksyon natin yan, o ninyo,
ba't hindi nyo sibakin? Kung may nakikita pala kayo na hindi gumagampanon, talagang dapat yung mga benepisyo na inihahanda nila o ibinibigay dun sa mga membro nito. Kayo rin ang nagsasabi. Pagkatapos ang ginawa nyo lang, hindi nyo binigyan ng budget. Ay parang nalilimutan ninyo yung budget na binibigay ninyo, hindi naman para dun sa mga opisyal na gusto ninyong disiplinahin. Yung budget na pinagkait ninyo ay para dun sa mga membro na sinasabi nga ninyo dati pa, ay hindi binibigyan pangangailangan, kaya nga lumaki na ganito yung pundo ng PhilHealth. Yun yung sinasabi natin dito, yun yung pinupunto natin. Kaya nga, kung titingnan natin, tiisip-isipin, itong sinaduro na ito, parang nagsasalita siya na parang kagigising lang niya. Hindi niya masyadong pinag-isipan kung saan talaga pupunta, magiging kahulugan naman yung mga sinasabi nito. At kawawa, nakalungkot ang nangyayaring ito. Kaya nga kung tayo magkakasakit o kung hindi man, talagang bawal tayo magkasakit sa taong 2025 sa totoo lang. Ay, concern din tayo rito dahil siyempre lahat tayo membro na ng PhilHealth, di ba? Dahil nga sa Universal PhilHealth Law na pinagtibay nga ng nakarang administration. Tapos itong ginagawa naman ng pumalit na pamahalaan. Puro taliwas yung mga ginagawa.